Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is July 14, 2026. Welcome to my YouTube channel. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe. Sa araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang aking gagawin na paglilinis at pag-o-organize ng aking kwarto sa umaga na ito. Welcome ko po kayo at nawa ay maging pagpapala o inspirasyon sa inyo ang video na aking share. Isang gawain lamang ito. At ito po'y ginagawa tuwing ikalawang linggo. Ito po yung paglilinis, pag-aayos ng ating kwarto. Muli ay welcome ko kayo sa aking YouTube channel at wag po ninyong kalilimutan na i-subscribe at pindutin nyo na rin yung bell upang ang lahat ng aking video ay inyo pong mapapanood. Ayan. Dahil maliit lang ang espasyo dito sa aking room. Ito po yung aming master bedroom. Ay gagawan po natin ng paraan kung paano magiging kaaya-aya sa paningin at kung paano magiging maluwag para po tayo ay makakagalaw ng maayos. Siyempre, kasama dito yung papalit ng bedsheet, pagpapalit ng bed cover. Pero unahin po natin ito kasi may extrang bed, may extrang foam. Makapal po kapag nakadoble at saka mainit. Ito po foam na to ay extra at inilalabas po yan pagka merong gagamit katulad ng bisita. Ayan. Ilalagay po muna natin pansamantala ang extra bed sa gilid malapit doon sa bintana. At pagkatapos, ayan, papalitan po muna natin una yung bed cover. At isusunod po natin yung bed sheet. Ayan po. Susunod natin yung bed sheet. Ito po ay may kagalakan sa puso na ating pong ginagawa. Ang ating pong katawan ay napapagod. Ngunit sa gawain ito, lalo na kung aabot ng 30 minutes, isa po itong exercise sa ating katawan.
Ang buhay, kapag gising mo sa umaga, mananalangin ka sa Panginoon, magpapasalamat ka sa panibagong buhay na ibinigay, magpapasalamat sa panibagong lakas at maayos na kalusugan, pangangatawan. At pagkatapos manalangin, ay pakainin ng salita ng Diyos ang ating espiritu. Mag-aral tayo, magbigay tayo ng time to read our Bible, to meditate the Word of God. Magkaroon tayo ng reflection to the Word of God na ibibigay sa atin ng Panginoon. And after that, makikita po natin kapag malakas ang ating spiritual, malakas din ang ating physical na pangangatawan. At sigurado na gagawin natin ang ganitong mga gawaing bahay, kasi ang gawaing bahay po, hindi po yan isa lang, marami yan. Minsan maghapon ginagawa yan. Magagawa po natin yan sa pamamagitan ng lakas na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam niyo po ba ang sabi sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 13? Sabi po ni Apostle Paul, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya nga po, sabi natin, itong katawan na to, limitado lang ang lakas nito. Lalo na kung meron pa ng edad, yung mga senior. Sandali lang napapagod. Sandali lang hinihinga. Ngunit, upang magawa natin ang lahat sa araw na ito, manampalataya tayo na tayo ay binigyan ng Diyos ng lakas sa araw na ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo. At kaya nating gawin, tapusin ang lahat ng gawain sa buong maghapon. Natural, mapapagod yung ating physical. Ngunit sabi ko nga kanina, kapag nagkaroon tayo ng kalakasang espiritual sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, kapag malakas ang ating espiritu, malakas din ang ating physical. Tapos na po yung ating gawain. Maraming salamat sa inyong panonood. At tandaan nyo po palagi, begin our life in prayer and meditation to the Word of God, and end our day before we sleep in the night. We need to do the same. We need to pray a prayer of thanksgiving because we have the victory the whole day. We need to pray that the Lord give us a good sleep in the night. And of course, we need to open again the Bible and meditate and receive God's message and revelations in the night.
Salamat po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. I know and I believe na ang video na ito ay naging pagpapala sa ating pong lahat. Lalong higit sa mga nanood, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-share. And lastly, God bless you. God bless your family. God bless tayong lahat. Purihin, pasalamatan natin sa araw na ito ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah! Salamat po Panginoon sapagkat ang video na ito ay alam po natin na nakarating sa puso, sa pandinig ng mga taong nanood, nag-subscribe at nag-share. Salamat po in Jesus' name.